Panghuli man ang Perth Australia sa mga international stops ng simula at wakas World Tour, hindi pumreno ang SB19 sa kanilang world-class performances. Napuno ang Red Hill Auditorium na kasyang-kasya ang 5,000 katao ng mga 18 mula sa overseas Filipino community at mga Australians in general para makipagsayawan at ma-enjoy ang daladalang mga pahanda ng P-Pop Kings para sa mga manonood. Trending sa Twitter, Philippines at iba pang mga localized trending charts globally ang katagang SAW Last Perth at mayroon ding opisyal na anunsyo ang P-Pop Kings patungkol sa mga susunod na mangyayari pagkatapos ng kanilang simula at wakas World Tour. Kanya-kanyang hulaan na naman ang mga 18 dahil mga cryptic na designs ang gamit ng Mahalima para paganahin na naman uli ang utak ng kanilang mga tagahanga kung ano nga ba ang kanilang binabalak para sa unang 4 na buwan ng 2026. Kasabay ng walwalan ng mga 18 sa Perth, Australia, ay nagkaroon din ng isa pang dahilan upang magbuni ang online community dahil natampok ang SB19 sa isang entertainment piece ng NHK na nagpapakilala ng iba't ibang mga sikat na boy bands at girl groups ngayong taong 2025. Kasama kasi ang SB19 sa mga nabanggit ng nasabing entertainment piece ng NHK. Bukod pa ang Thailand girl group na For Eve at ang global girl group na Cat's Eye kung saan ang leader niyan ay isang Pilipina sa katauhan ni Sophia Laportesa. Ang hangad naman ngayon ng mga 18, sana'y masundan ang nasabing exposure na yan ng NHK ng mga imbitasyon para sa SB19 upang magtanghal sa mga summer events tulad ng Summer Sonic na kadalasang ginaganap sa Tokyo at Osaka tuwing Agosto. Yan ang totoong balita mula sa Mabuhay Radio Japan Worldwide sa bawat oras, sa bawat himig na nanatili kaming walang takot, walang pinapaboran. Ito ang Senbat sa Patrol number 2 Stephen Saraspe Perez nag-uulat sa larangan ng SB19 dito sa ating Batangas Bureau.